Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Yung aktor na si Dennis Trillo po, may post ngayon. Yan 2 hours ago. Dennis Trillo, ano na? Ito yung post niya, yung distraction mga kababayan ng matinding pagbaha sa Cebu. Sabi diyan sa kanyang post, "This is nature reminding us na wala pa ding nakukulong." Sabay react siyempre, mga kababayan ng mga netizens, iba-ibang reaction. Sabi ni Jerry Bidua, pinagtatakpan pa nga ni Lacson. Malamang DDS yun mga kababayan. Baligtad po ang katotohanan mga kababayan. Ang katotohanan po, yung mga DDS influencers in politicos po, ginagamit itong issue sa matinding kalamidad. Itong latest na nangyaring matinding pagbaha sa Cebu para i-confuse po ang katotohanan. Isabi nga natin sa mga past broadcast natin po, binitawan na po mismo ni Cebu Governor Pam Baricuatro yung katotohanan. Ang katotohanan mga kababayan, yung mga palpak and ghost projects, nangyari sabi ni Governor Baricuatro 2019, panahon ni Digong. Hindi umobra po yung pinagawa na 348 flood control projects na sinabi po ni Yussi Castro sa press briefing kahapon. Ito mismo yung gustong kalkalin ni Senator Ping Lacson, kaya ipinagpapatuloy niya ang investigasyon. And sabi sa November 14, mga kababayan, magre-resume yung hearing ng Senado. Kaya mali itong reaction dito ng netizen na pinagtatakpan pa ni Lacson. Sabi ni Sarah Jane Galope, may tama ka dyan, Papa Dennis. Sabi ni Joanna, mining in flood control. Correct. Mining po in flood control. Failure po ng flood control. Kasi sabi po ni Governor Baricuatro, substandard. Almost lahat substandard at yung iba ghost. Nakita ninyo yan, napakanipis po ng ginawang flood control wall. Napakanipis. Kaya madali magiba. Resulta ito yung mga tao. Nasa bubong na, mga kababayan, para maligtas sa matinding pananalasa ng baha. Tingnan ninyo itong post ng The Island Nomad. Aerial photos from the mountain to the sea of the devastating impact of Typhoon Tino to communities along the Mananga River. Sabi diyan sa kanyang post, mga kababayan, the aftermath of Typhoon Tino left the area around Mananga River in Talisay City, Cebu in ruins. What once stood as homes, dreams, in the fruits of relentless labor now lies in a heartbreaking scene of destruction. Current death toll in Talisay City from typhoon is now 7 out of the 111. 140 na po sa pinakang latest na report. Ayan Tingnan ninyo yung ori ng flood control. Tapos yung bundok, parang ginigiba kasi yung bundok. Mining siguro po ito. You see? Yung bundok ginigiba. Siyempre, hindi na makapag-absorb ng tubig, ulan. Mga kababayan, yung mga kabundukan. Kaya pag tama ng ulan sa bundok, landslide po, diretso sa mga ilog, yung tubig baha na may putik, then mababara yung yung mismong ilog. That is the natural consequence, mga kababayan. Pag nabara, aapaw sa mga neighboring communities yung tubig imbes na dire-diretso papuntang dagat. Yan Kaya maraming iimbestigahan po si Ping Lacson na mga flood control ghost flood control projects at substandard. Kita ninyo ang nipis Kaya bumagsak lang. At malamang pati mining. Yan Yan ang konsekwensya, ang resulta. Kasi ito po, naging silted na po yung dahil sa putik galing sa bundok. Silted na siya. So umapaw sa neighboring communities yung tubig baha na sana dire-diretso sa dagat. Yan ang dagat Yan ang resulta. Kita ninyo ang nipis Kitang-kita po yung bituka ng flood control wall na tinayo na napakanipis.
O ito yung communities, mga kababayan, yung mga tao, dito na po sa bubong nila. Yan yung dati na wala pang yung baha. Yan yung wala pang, di pa inabot po ito, mga kababayan na communities. Itong subdivision na ito, inabot ng baha. Yan na siya. Ito, dapat ayusin na to sa susunod. Hindi na yung paikot-ikot yung ilog. Kasi na-destroy na rin eh. Dapat siguro yung ilog palakihin na. Dire-diretso na po. Di ba? O ito, galing dito yung ilog. Dapat diretsohin na yan. At lawakan na yung ilog. Ganon. Kasi paikot-ikot siya. So pag tama dito ng puwersa, current, aapaw dito. Kasi liko-liko siya eh. Di ba? Imbes na diretso na lang. So kailangan talagang mag-design ng panibagong communities kasi na-destroy na din po. I-redesign yung landscape niya. Paliko-liko eh. Ayan o. So pag tama dito, aapaw dito. Kasi siyempre yung puwersa. Dapat diretso na lang siya. Gawin dyan o. Diretso na lang siya, diretsong dagat. At malawak dapat yung ilog. So kailangan ng masusing urban planning. Ayan o. Pati yung mga malalaking building, giba. Subdivision to, mga kabahayan o. Inabot siya ng baha. Yan o, liko-liko kasi. Hindi makabuelo yung agos ng tubig. Silted pa kasi yung mga kabundukan po na nagiba dahil sa mining, yung putik o dumaloy sa sa mga ilog. Yan o. Dapat straight na lang ito. Hindi na ganyan. Straight na lang ganyan. Sira na rin eh. I-relocate na lang yung ibang mga residente dyan. Yan o. Lahat na ruins, mga kababayan. Kita ninyo? Mga kabahayan sa ilalim o. Ang nipis. Dapat, mga kababayan, itong river wall, makapal dapat. Ganito kakapal o. Ay, tingnan ninyo yung river wall o. Yan nagiba tuloy o. So kahit hindi po tayo engineer, common sense lang po. Yan o. Aerial view. Ito may butas dito. Hindi maintindihan kung ano to. Parang sinkhole siguro. Baka bumagsak. Yan o. Paikot-ikot yung ilog. Ito yung mga natibag siguro. Nag-landslide siya. Lumambot, dumiritso sa yung mga putik dumiritso sa ilog. Ayun, nagbara. So, importante po ang investigasyon na ginagawa ng Senate Blue Ribbon Committee sa pamumuno ngayon ni Ping Lacson. Kasi ito yung dahilan kung bakit ganito tayo. Ang masamang consequences po ng korupsyon sa flood control. Ginugulo po ng mga DDS influencers yung investigasyon ni Ping Lacson. Dapat focus lang tayo. Mamaya yun ang ating magiging topic. I-update ko lang muna kayo ng mga ginagawa ng gobyerno kasi yung mga relief operations and rehabilitation plan, pati yon sinisiraan, mga kababayan, ng mga DDS influencers. Ito yung report ng Philippine Star 1 hour ago. Just in, sabi rito, Communications Undersecretary Claire Castro says President Marcos orders the release of 1.3 trillion to fund the rehabilitation efforts amid devastation of typhoon. Just in pa lang po. Share agad po si Atty. Guanzon. Ayan kaagad yung kanyang komentaryo. Imbes na tumulong, namirwisyo pa siya. Magkano sa inyo dyan? Sabay yung mga fans niya, mga supporters niya, react. Kickback is waving. And the greedy flies now rush eagerly toward the tempting ham. Paldo na po. Yan ang mga reactions. Paldo na po. Sabi ng isa pa, sabi na nga sa palabas, for every calamity, there is an earning opportunity. Ganon sila, mga kababayan, insensitive. Nasa gitna ng calamity, sunod-sunod na mga calamity tumatama sa atin, yung Lindol, tinamaan yung Cebu, sunod Davao Oriental, tapos ito ngayon si Tino. Ganon pa rin ang mindset nila. Yung manira ng manira, mag-akusa ng mag-akusa,
ng korupsyon. Yung ating Pangulong Bongbong mismo ang nag-utos para labanan ng korupsyon, lalo na dito po sa flood control. Kaya may issue tayo po sa flood control scam at mga ghost flood control projects dahil sa pag-launch ng ating Pangulo ng Sumbong Mo sa Pangulo. Kaya may investigasyon ng Senado sa pamumuno ng Senate Blue Ribbon Committee na ngayon po si Ping Lacson yung uupo uli. Sinisiraan talaga nila po. Nawala na yung sense of humanity. Mga kababayan, ang nakikita natin, sense of insanity, nabuang na. Very insensitive itong mga taong ito. Pero tuloy lang siyempre. Hindi nagpapadistract ang ating gobyerno, ang Marcos administration. And in fact ngayon po, immediately nag-release yung ating Pangulo ng financial assistance para dito sa mga nasalanta sa Cebu. After na i-declare niya po ang buong Pilipinas under state of calamity kanina po sa rekomendasyon ng NDRRMC. Ayan Sabi dito sa report ng Inquirer 2 hours ago, the Office of the President releases 760 million in direct aid to provinces and cities affected by Typhoon Tino. Sa pahayag mismo kanina ni Palace Press Officer Claire Castro, kaya sabi ng mga nag-react, President Marcos shows here that money from his office directly handed down to local government units in full amount for utilization for Typhoon Tino's aftermath. It's up to the LGUs to use it properly for their constituents. Thank you, Mr. President, for this quick and transparent transfer of funds. Kaya baseless po yung mga sinasabi ni Atty. Guanzon na pinapalabas niya yung i-release po na rehabilitation fund 1.3 trillion. Kakam kami ng ating Pangulo or ng mga tao ng ating Pangulo. Malabo po yon. Directly po ang assistance binibigay sa mga LGUs. Ngayon, kung halimbawa may corruption sa pag-spend ng pera, pananagutan yon ng mga LGUs, ng gobernador, ng kung sinong mga tao na humawak ng pera, pananagutan yan nila. Accountable sila doon. Ganun po. Yung mga reactions dito, nalason ng mga propaganda po. Sabi ni Bibi Herrera, masaya na naman si congressman at si mayor niyan. Sabi ni Juan, Cebu meaning the province or city, may his office know the difference. Tapos sabi ng isa pa, magkano komisyon? Nasanay na kasi kayo sa ganyan, sa mga previous administration. Huwag nating kalilimutan na ang nag-expose ng korupsyon yung ating Pangulong Bongbong Marcos mismo. Lalo na dito sa flood control scam. In fact, hindi po tumitigil yung ICI sa pag-imbestiga. Pero si Guanzon pinuna yung pagpunta ng ICI doon sa Davao City. Ang nasalanta daw, yung Cebu, tapos yung ICI nandun sa Davao, nagsasagawa ng inspeksyon. Yan nasira na yung tuktok, mga kababayan ni Atty. Guanzon. Matalino to, kasi dating Comelec Commissioner. Yan nasa Visayas ang tindi ng bagyo, pero nasa Davao ang ICI. Wala man pong kinalaman ang ICI sa pagtama ng matinding baha sa probinsya ng Cebu and neighboring provinces po. Hindi man po ang ICI, walang mandato yung ICI na magbigay ng assistance sa mga nasalanta. Trabaho yun ng DSWD, trabaho ng DPWH, ang mag-ayos, trabaho ng Philippine Coast Guard, trabaho ng NDRRMC as a whole, ang coordination para sa pagsaklolo. Hindi po ICI, Atty. Guanzon. Ano na nangyari sa tuktok ninyo? Di ba? Ang akala natin, matalino kayo kasi abogado kayo. Nag-retire kayo as Comelec, commissioner. Bakit ganyan na ang inyong pag-iisip? Nalusaw na yata yung utak po ninyo. Hindi po trabaho ng ICI. Ang sumaklolo sa mga nabaha, nabagyo na baha. Ang mandato ng ICI ni Justice Andres, mag-imbestiga. Nandun sa Davao para mag-imbestiga ng mga sub-standard na mga flood control projects at mga ghost projects. Sabi ko nga, hindi ko nga din maintindihan kung bakit nandun si Magalong kasama ni Azurin. Nag-resign na siya as special advisor. Nandun pa rin yung kaalyado ninyo. O diba? So sablay, mga kababayan, yung mga pinagsasabi ni Atty. Guanzon. Dapat nga ma-appreciate ninyo po na kahit po
bagyo, ibaha, tatrabaho pa rin yung ICI. Kasi importante yung papel ng ICI ngayon. Yan ang rason kung bakit binaha ng todo ang Cebu. Kasi palpak yung mga projects sa flood control. Sabi ni Barry 4, 2019 po sinimulan yung mga projects. Pero substandard haros lahat at ghost yung iba. You see? Kaya tuloy-tuloy ang trabaho ng ICI po. Ito nga yung breaking news. Oh. Sabi dito, 12 individual, kabilang ang mga dating DPWH officials at kontratista, ang panibagong pinakakasuhan ng ICI sa Ombudsman. Kaugnay ng 95 million ghost flood control projects ng top-notch Catalyst Builders, Beam Team Development Specialist Incorporated sa Barangay Bambang, Bukawi, Bulacan. Kabilang sa mga pinakakasuhan sina dating DPWH Secretary Manny Bonoan, dating Undersecretaries Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral para sa posibleng paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Yung iba pa na nirekomenda, nakasuhan sina Engineer Alcantara, Bryce Hernandez, Jaime Hernandez, Ernesto Galang, Giancarlo Rivera, John Michael Marcos, Claudine Magdalene Magsakay, Erika Justin Chico, at Alan Payawal ng Top Notch Catalyst Builders Incorporated, Beam Developer Specialist Incorporated. Ito yung may hawak na placard pa si Justice Andres Reyes, chairman ng ICI. What the world needs now is love, not greed, not selfishness. Kaya mga ganid po, pinakasuhan na po at marami pa ang susunod na kakasuhan. So ginagawa ng ating gobyerno ang nararapat na dapat gawin para papanagutin yung mga kurakot sa gobyerno. Ginugulo po yung investigasyon ng mga Duterte influencers. Sinisiraan pati si Ping Lacson. Ginugulo ang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Pati yung mga witnesses, mga kababayan. Yun po yung topic natin ngayon. Yung kay Gutesa. Asa na si Gutesa? Yan ang tanong natin kay Marcoleta. Si Marcoleta nagpa-interview, mga kababayan, sa Billionaire News. Alatado na bumubuo ng palusot. Minamind condition na tayo na si Gutesa hindi na po lilitaw. You see? Ganon. Kasi po nabuking yung fake affidavit po. So, malabo na yon. So makikita ninyo ang script nila sa pagharap kay Gutesa. Ang intention man lang po, tiraan si Martin Romualdez at guluhin ang investigasyon ng Senado. Malamang, hindi umobra, mga kababayan, yung script nila. As Ping Lacson, mga kababayan, is returning as the chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Hindi papayag si Ping. Diba? Naguluhin nila. Ngayon, dahil sa ang tinutumbok ang katotohanan sa pag-iimbestiga ni Ping, idinidikit ng mga DDS influencers, pinapalabas na tuta na si Ping Lacson ni Martin. Malabo po yon. Protector, tuta, si Ping Lacson senador. Pagkatapos, sasabihin ninyo, pinoproteksyonan ni Ping Lacson ang isang dating speaker. Wala pong amo si Ping Lacson. Kahit siya tumakbo, mga kababayan, sa pagkasenador under Alyansa ng Bagong Pilipinas, si Ping Lacson, kumbaga in-invite, pero independent siya mag-isip. Independent pa rin siya. Walang makakadikta kay Ping Lacson na sino mang presidente. At kasama doon, mga kababayan, yung ating Pangulo. Hindi pwedeng diktahan si Ping Lacson. Lalo na si Speaker Martin. Naintindihan na ninyo mga DDS? And that is the track record ni Ping Lacson, mga kababayan. Walang sino mang nakaka-influensya sa kanya. Matino mag-isip si Ping. Kaya kayo takot na takot. Si Ping ang chairman ng committee ng Blue Ribbon. Kasi yung script ninyo hindi uobra. Gusto ninyong yung script ni Marcoleta na binasa ni Gutesa. PK yung notaryo. You see? Yun man lang kasi yung nag-uugnay. Pangalan ni Martin Romualdez. Nasabi ni Ping Lacson, kung kwento man lang, kailangan yung corroborating testimony. Yung kung kwento man lang po, mula sa bibig ni Gutesa, wala na po. It will never stand in court, mga kababayan. Basag na po kasi fake nga po yung notaryo. Mas familiar pa si Marcoleta kaysa kay Gutesa.
Di ba po? Isiping Lacson po, seasoned investigator. Doon siya mga kababayan sa sa dokumento at tumitingin sa ebidensya. Dokumentong totoo, hindi yung gawa-gawa dokumento. Wala sa chismis. Kaya tingin natin yung yung testimony ni Gutesa, ginagamit lang po nila para sa propaganda. Para manira po. Ang target nila si Martin Romualdez. Hindi ba kayo nagtataka? After nabasahin po yung affidavit na hindi nga niya po mabasa ng maayos, biglang nawala. So makikita natin na si Marcoleta sige ang pa-interview. Siyempre, hindi din papayag si Ping Lacson na hindi magpa-press conference. Alangan man hindi i-counter. Alatado po na lating imbentong kwento yung mga sinasabi ni Marcoleta. Pareha sila ni tawag dito, dating Congressman Mike Defensor. Gawa-gawang kwento po. O na sinabi, nasa proteksyon, nasa custody ng Marines. Ayun, durog agad. Pinasiningulingan ng armed forces mismo. Wala niya dito sa amin. Malinaw na, gawa-gawa yung narrative nila. Pero si Ping Lacson, mga kababayan, sabi sa latest niyang pa-presscon, may VIP witness siya na iarap para mag-corroborate po. Hindi pwedeng isa lang yung nagkikwento, paniwalaan na natin. Tama po? Kahit sa korte po, ganon. Hindi pwedeng isa lang. Minimum po, 2 na magko-corroborate lang. Ito, pakinggan natin yung parte ng press briefing po ni Ping. Siya po ba nag-volunteer na lumapit po sa inyo para sabihin mag-testify siya sa Blue may Ribbon? conduit actually na nagparating. Mm-hmm. Ano po ito? Yan maingat po si Ping, mga kababayan, sa pag-harap ng mga witnesses. Important witness. Gaano po ba ka-importante ang kanya magiging testimonya, sir? Importante kasi pwedeng ma-wrap up yung lahat ng pwedeng o kailangang malaman patungo pati sa prosecution sa conviction. May mga bago po siyang magiging revelation na hindi pa na-reveal ng mga previous witnesses? Yeah, naturally and surely. Mm-hmm. Ganon, may vetting, mga kababayan. Pero si Marcoleta, hindi dumaan sa vetting. Nahuli galit si Marcoleta nang mag-request si Ping Lacson ng copy ng CCTV footage na nagpapatunay, mga kababayan, na dumaan sa kanya yung witness si Gutesa. Mga 30 minutes daw na tumambay muna doon sa opisina ni Marcoleta. So, inaakusa ngayon ni Marcoleta si Ping Lacson na nang i-espiya. Sabi mga kababayan ni Ping Lacson, public space niya ang Senado. Paano mang-spy sa'yo? Na-booking kasi, mga kababayan. Nang pumunta doon. At siyempre, nag-usap-usap siguro. Ito niya, kailangan na niya yung pagbasa mo nitong script, yung affidavit mo, hindi sumablay kasi maalata tayo. So, sumablay pa rin po. Pandi na yung notaryo sablay. Yan So may nagsabi na ho siya ng affidavit, sir? Wala pa. Pinapa-finalize ko yung affidavit within the week. Kasi base sa kwento, saka base do sa mga dapat ebidensya, mga dokumento, ledger, digital files, lahat ng notes. Kasi sabi ko sa kanya, kung magme-mention lang ng pangalan na walang suportang dokumento, wag na lang mag-mention kasi baka makasira lang ng tao. Kita ninyo, maingat si Ping Lacson. Kung hindi man lang sigurado, huwag nang mag-mention na niya ng pangalan para hindi tayo makasira ng tao. You see? So makikita ninyo, mas credible na chairman po ng committee, itong si Ping Lacson, kaysa kay Marcoleta, na yung witness niya hindi dumaan sa vetting. Sila lang ang nakakaalam. Ngayon, na-booking tuloy. Ngayong inarap nilang testigo, yung affidavit po, fake yung pirma ng notaryo. Kaya ang ginagawa po ng mga DDS influencers na kaganga mga kababayan ni Marcoleta, intensify po yung paninira, yung propaganda. Kasi yung mga dokumentos kasi po, tulad ng affidavit,
ni Gutesa na nagtuturo kay kay Martin Romualdez, red flag agad. Di ba po? Malinaw na red flag agad. Fake notary. Kaya asa pa tayo, nalilitaw uli si Gutesa. Malamang hindi na po magpakita si Gutesa po. Kaya gumagawa na ng kwento itong si Marcoleta. Ito yung interview ni Corina. Gumagawa na siya ng rason para maka-exit. Graceful exit sa issue ni Gutesa. Hindi makapag-appear. I mean, in law, pwede po ba siyang hanapin at pilitin na umappear sa Senado? Hindi, ang aking kasi pinagdududahan dyan, bakit kasi kung ano-ano nga yung ipinatong ng mga akusasyon sa kanya na nameki siya ng Anong akusasyon? Na-prove na sa RTC Manila. Piki talaga. Para makatulong sa ating pamahalaan, hanapin ang mastermind kung sino yung totoo. Ako pa pala ang gigisain nito. Siyempre, alagan man, paniwalaan agad na fake nga yung notaryo. Imbes na puntahan yung aking itinuturo na alam ko naman yun ang magnanakaw, ako ngayon ang binalikan. So, patunayan na nagnakaw. Tapos meron pang nagsasabi na pinipressure siya na palitan ang kanyang testimony, mag-recant siya, alalahanin mo ikaw yung pamilya mo. Sino ang gustong na nagpipresyo? Baka nga hindi na naman mag-recant? Posible na maaaring people are working on him para lamang mag-iba siya ng statement. Bago lumabas o kaya ay wag na lang magpakita. Pero siya po ay Malinaw po na gumagawa ng senaryo itong si Marcoleta na ma-justify ang hindi na pag-appear, hindi na pagpakita ni Gutesa sa Senado. Kasi magigisa siya doon. Huwag kami Marcoleta at mga DDS influencers. Alam na namin ang mga style ninyo. Style bulok. Iharap ninyo si Gutesa kasi may witness si Ping Lacson na magko-corroborate kung totoo o hindi. Dalawang bagay yan kung totoo yung kwento ni Gutesa. So, maski may personal knowledge, kung wala naman siyang supporting documents, wag na lang magbanggit. Sir, ito Yun ba- ang aming usapan. Siya po ba na-volunteer na lumapit po sa inyo para sabihin mag-testify siya sa Bureau? May conduit actually na nagparating. Mhm. Ano po ito? Ano po ito? So si Martin, mga kababayan, hindi takot sa investigasyon. Marap na nga po sa ICI. Kasi pag nagsasabi ka ng totoo, bakit hindi mo harapin yung mga pagtatanong? Di ba? Ito, si Gutesa, kung totoo yung kwento niya, dapat hindi siya nagtatago. Sabi ni Ping Lacson doon sa press briefing niya, press conference, kung targetan niya nila, kung target niyang i-prosecute, so bakit siya nawawala? Di ba? Doon pa lang, nang in-invite siya mga kababayan ng DOJ para kunin ang kanyang testimony, dapat dumiretso siya sa DOJ para napadali yung pag-file ng kaso kay Martin Romualdez kung totoo yung kanyang mga aligasyon. Tama po? Pinaisama na sana si Martin Romualdez sa ma-file ng kaso ng DOJ. Wala Ano magiging basis ng DOJ sa pag-file ng kaso? Ngayong witness, nagtatago na. Ginamit lang para magsalita sa Senado. Pinadiscovering yung affidavit, peke pa yung notaryo. Wala talaga. Tama po? So makikita ninyo sa mundo ng chismis politics, si Ping always choose evidence. At si Martin, accountability. Makikita ninyo sa iba ang mundo ni Marcoleta at Defensor. Witness today, gun tomorrow. Naging biglang nag-disappear. Matapos na magkwento, biglang nag-disappear. Di ba po? So dapat nating tandaan, hindi lahat ng pasabog tulad ng ginawa ni Gutesa doon sa Senado, may laman. Kadalasan po, smoke machine lang. And in the end, ang scripted drama po, matatalo ng katotohanan. In due time, lalabas at lalabas po yung totoo at malapit na mabuking ang kanilang kasinungalingan. Kaya nagtatago na po. Gumagawa na po ng
ng justification si Marcoleta sa interview ni Karen Davila para si Gutesa hindi na lumitaw. Yan o. ng tao. I mean, in law, pwede Malinaw po ba po. siyang, hanapin at pilitin na umapir sa Senado? Hindi, ang aking kasi pinagdududahan dyan, bakit kasi kung ano-ano nga yung ipinatong ng mga akusasyon sa kanya, na Lahat may kaduda case ka na, baka ako yung kahit papano naiinis yung tao. Ako nakakanya ang gumagawa ng mabuti. Ngaka-aka man lang niya. nagpresenta para makatulong sa ating pamahalaan, hanapin ang Di-rap mastermind mo. kung sino yung totoo. Ako pa pala ang gigisain nito. Para bang nagturo lang ako kung sino yung nagnanakaw ng kalabaw sa barangay. Imbes na puntahan yung aking itinuturo na alam ko naman yun ang magnanakaw. Ako ngayon ang pinaligan. Paano niya alam? Ako nadi-discourage. Pagkatapos meron pang nagsasabi na pinipressure siya na palitan ang kanyang testimony, mag-recant siya, alalahanin mo ikaw yung pamilya mo. So, ganun. Paano niyang alam na yung affidavit niya nga, hindi niya alam, hindi siya familiar. Ito, mas familiar pa si Marcoleta sa affidavit ni Gutesa kaysa kay Gutesa mismo. Ano niya nakasulat? Sinang babasahin mo? Paano niyang alam? Yung nakasulat nga, hindi niya alam. Putol na niya, sir. Tapos may nagsisinyas pa. Anyway, abangan na lang po natin. November 14 daw. Kung tuloy yung sunod na resumption ng hearing ng Blue Ribbon.